Kabanata 101. Kirin Summers. Lumapit si Chae Seung-win upang salubungin si Tyr at agad na iniulat ang kalagayan ni Hanley Foster at Denton Hansen. Bahagyang kinagat ni Tyr ang kanyang mga labi at pinuntahan sina Hanley at Denton. Ang kanilang mga mata ay gumagala ng walang patutunguhan, at ang kanilang mga isipan ay nasa lahat ng lugar. Nang makita nila si Tyr, tumili sila at humagulgol. Walang nakakaalam kung anong pagpapahirap ang kanilang pinagdaanan sa lugar na ito. Trying to push me into the coma using the Summers family. Now you know what I can do. Ungol ni Tyr at mabilis na inilabas ang bayan kay Needles, na lagi niyang dala. Tinusok niya ang tigisang gintong karayom sa magkabilang batok ni Denton at Hanley. Nawala ang ulap sa kanilang mga mata habang dahan-dahan silang bumalik sa kanilang katinoan. Tyr Summers, isa kang masama. Nang makita niya si Tyr na nakatayo sa kanyang harapan pagkatapos niyang mabawi ang kanyang katinoan, tuluyan nang nawala ni Hanley ang lahat ng dating kay-abangan. Siya ay nagbago habang nakatitig kay Tyr. Ganoon din si Denton, na hindi man lang naglakas loob na tumingin kay Tyr. Hindi mo ba sinasabi na darating ang pamilyang Summers para iligtas ka? Buong araw akong naghihintay pero walang sumulpot. Patuloy ni Tyr, dapat malaman ng mga tao ang limitasyon ng kanilang mga kakayahan. Gayunpaman, taos-puso akong umaasa na darating ang pamilyang Summers upang iligtas ka. Mas mabuti pa kung sumunod si Luke Mills. Sa ganoong paraan, hindi ko na kailangang maglagay ng warrant of arrest para sa kanya sa buong mundo. Kakasimula pa lang ng laro. Pagkatapos ay nagbigay siya ng utos. Ibitin sila sa mga sinaunang pader ng Garza City at ilabas ang impormasyon na sila ay mga alipin ng pamilyang Summers. Gusto kong makita kung ang pamilyang Summers ay darating para sa kanilang mababang mga tao pagkatapos malaman na pinahirapan ko sila. Oo, Ginoo. Agad na inutusan ni Chae Seung-win ang kanyang mga tauhan na ihatid sina Hanley at Denton palabas ng silid. Nagsisigawan sila at nagsisigawan ngunit walang epekto. Nang gabing iyon, sila ay isinabot sa mga sinaunang pader. Gayun din, nilinaw ng Six Door sa pamilya Summers na malugod silang tinanggap upang iligtas ang 2 taong ito. Kasabay nito, pinalaya din ni Tyr ang kanyang mga tauhan at ginawang viral ang balita na ang 4 great clans of East Province ay mga lingkod talaga ng Summers family. Malinaw, gusto ni Tyr na malaman ng hilaga na siya, si Tyr Summers, ay pumunta para sa mga tauhan ng pamilya Summers. Ito ay karaniwang ginagamit ni Tyr ang kanyang posisyon bilang Gate Master of Six Doors para magdeklara ng digmaan sa pamilyang Summers. Nang magsimulang lumubog ang araw, nagliwanag ito sa Earth sa huling pagkakataon bago nilamon ng gumagapang na kadiliman. Matatagpuan sa isang magandang bamboo forest ay isang rustikong cabin na gawa sa bamboo logs. Nakasabit ang mga wind chime sa pintuan nito, at maraming painting ang makikita sa mga dingding ng cabin. Isang binata na nakasuot ng puting robe ang nakitang masugid na nagsusulat sa canvas na may brush sa isang mesa sa gitna ng cabin. Parang nasa early 20s lang siya, pero sobrang gwapo niya para siyang lumabas sa isang painting. Nakasuot ng balabal, para siyang isang sinaunang prinsipe. Sa likod niya ay nakatayo ang 2 tao, isa sa magkabilang gilid. Ito ay isang lalaki at isang babae. Kulay itim ang buhok at balbas ng lalaki. Nakasuot ng itim, nagbigay siya ng dominanteng vibe. Ang babae naman ay punong-puno ng umaagos na puting buhok ang ulo. Nakasuot siya ng puti at pinahanga ang mga tao na may masamang aura. Sa paraan ng kanilang pagtayo ng magkasama, sila ay parang mga tagapag-alaga sa pintuan ng masama. Iyon ay hindi masyadong malayo sa katotohanan. Kilala bilang Black Reaper at White Reaper ayon sa pagkakabanggit, itinuring silang napakabagsik na karakter sa hilagang martial arts community na may hilig pumatay ng malalakas na manlalaban para masaya. Ang kanilang bilang ng katawan ay umabot sa hindi bababa sa ilang dosenang mandirigma. Kaya naman tinawag silang Black Reaper at White Reaper. Sila ay mga tunay na walang pare-parehong pattern sa kanilang mga iniisip. 10 taon na ang nakalilipas, ang kanilang mga aksyon sa wakas ay nagdulot ng galit ng buong hilagang pamayanan ng martial arts. Marami sa mga pamilya at angkan ang nagtipon ng higit sa 100 makapangyarihang mandirigma upang talunin sila. Muntik nang mapatay ang 2. Sa pinakamahalagang sandali, gayunpaman, isang napaka-prominenteng maharlika ang lumitaw at iniligtas sila. Ang puwersang pinag-uusapan ay ang pamilyang Summers. Hindi lamang iyon, ngunit ginamit din nila ang kanilang impluensya upang alisin ang Black Reaper at White Reaper sa kanilang mga nakaraang maling gawain.
Makalipas ang isang taon, nang muling lumitaw ang duo sa mga mata ng publiko, naging mga attendant sila ng tagapagmana ng pamilyang Summers na si Kirin Summers. Ang nag-iisang anak na lalaki ni na Draco Summers at Lyra Jade, ang stepmother ni Tyr, si Kirin ay stepbrother ni Tyr. Tungkol naman sa pagpupumilit ng pamilya Summers na makuha ang bone marrow ni Tyr, ang lahat ay dahil nagkasakit si Kirin at mapapagaling lamang ito gamit ang Tyr's marrow. Gayunpaman, si Kirin ay mukhang lubhang kaakit-akit ngayon na may gwapong mukha at isang matikas na demanor. Kahit anong tingin ng isang tao sa kanya, mukhang hindi angkop. Kung nandito lang si Tyr para makita si Kirin, siguradong maguguluhan siya sa itsura ng stepbrother niya. Hindi ba't paulit-ulit na sinabi ng pamilyang Summers na malapit nang mamatay si Kirin? Bakit sa halip ay nagmukha siyang isang lalaking nasa mabuting kalusugan? May hindi nadagdag. Umupo si Kirin sa harap ng mesa na may paintbrush na time na umiindayog sa kamay. Hindi siya nagsusulat kundi nagpinta sa canvas. Tapos na ang kulay. Tumigil sa paggalaw ang kamay ni Kirin sa sinabi niya. Sa likuran niya, mabilis na humakbang pasulong si White Reaper at Yumoko para tulungan si Kirin na mag-refill ng kanyang pintura. Ginawa niya ito ng may kagandahang loob. Mahirap paniwalaan na ang presensyang dating kinatatakutan ng buong hilagang martial arts community ay maglalantad na ngayon sa kanyang maamo at magiliw na panig kay Kirin. Kailangan ko ng pula, sabi ni Kirin. Oo, young master. Pumunta si White Reaper sa isang tolda na itinayo sa likuran niya. Sa tolda ay lumuhad ang isang lalaki, na ang mga paa ay nakatali, na may mukha na puno ng matinding takot. Ano? Ano ang sinusubukan mong gawin? Nang makita ang paglapit ni White Reaper, napasigaw ang lalaki sa takot. Ang sikat na Iron Fist King of the North, sinong mag-aakalang magiging duwag siya? Huwag kang mag-alala, bibilisan ko ito at wala kang mararamdamang sakit. Tumawa ng masama si White Reaper at naglabas ng kutsilyo sa kanyang puting roba. Ikaw, magsisika sa huli. Splat! Pumaon ang talam sa kanyang laman, at agad na bumagsak ang Iron Fist King. Mabilis na inipon ni White Reaper ang dugong umaagos mula sa kanyang sugat papunta sa papag. Ibinalik niya ito sa mesa at muling lumuhod, sinabing, handa na ang pulang tinta, young master. Kabanata 902. Lumuhod at magsalita. Magaling. Tumanggo si Kirin Summers at isinawsaw ang isa pang brush sa bagong handa na tinta bago ipagpatuloy ang kanyang aktibidad sa pagpipinta. Sa mismong harapan niya ay nakatayo ang 7 hanggang 8 tao. Sa harap ng grupo ay si Luke Mills, na may dalang golden ring knife sa kanyang likod. Sa likod niya nakatayo ang pinakamalakas niyang mandirigma. Minsan silang sinuportahan ng pamilya Yoder at iginagalang sa hilagang pamayanan ng martial arts. Halos kalahating oras na silang nakatayo dito. Lumapit si Luke at ang kanyang mga tauhan kay Kirin para makipag-usap. Gayunpaman, nagpinta si Kirin sa nakalipas na kalahating oras. Parang hindi niya matatanggap ang mga bisita niya. Hindi lang iyon, pinapakita ni Kirin kay White Reaper ang pagkuha ng dugo para magamit bilang tinta. Pinagalitan nito si Locke para sabihin ang hindi bababa sa ginagawa. Maya-maya, naubusan ng pasensya si Locke at dumiretso kay Kirin. Kami, ang 4 na mahusay na angkan, ay nagtatrabaho sa iyo sa pinakamatagal na panahon. At saka, nangako kaming ipagpapatuloy ang relasyon ng walang hanggan kapag nakontrol na namin ang East Province. Ha! Ibinaba ni Kirin ang brush sa kanyang kamay at binalik ang tingin kay Locke. Sa kabila ng hitsura ni Kirin ng isang binata na nasa maagang 20s, ang talas ng kanyang mga mata at ang masamang hangarin na nagmumula sa kanya ay sapat na upang magpadala ng panginginig sa gulugod ng mga tao. Kahit na si Locke, isang dominanteng manlalaban, ay nakaharap kay Kirin, parang siya mismo ang nakikipag-ugnayan sa kakaibang tao. Kaya, napakalambot ng pagsasalita ni Kirin, ngunit madali itong marinig. Sabi ni Locke, kabalbalan si Tyr Summers of 6 Doors. Tinira niya ang 4 na mahusay na angkan at isinabot pareho sina Hanley at Denton sa mga sinaunang pader ng Garza City habang ipinaalam na sila ay mga alipin ng pamilyang Summers. Hindi ba kapatid mo si Tyr Summers, Master Summers? Ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang nagbanta sa amin, sa 4 great clans, ngunit nilinaw din niya ang kanyang intensyon na sumunod sa pamilya Summers. Hahayaan mo ba siyang gawin ang lahat ng gusto niya? Bigla namang sumimangot si Kirin. Pinapaaralan mo ba ako? Naramdaman ni Locke ang pagbabago sa kilos ni Kirin at dali-dali niyang idinagdag, I don't mean it that way, Master Summers. Dahil tayo ay nagtutulungan, tiyak na oras na para turuan natin ng leksyon si Tyr Summers.
Isang pakikipagtulungan. Biglang ibinaba ni Kirin ang kanyang brush at tumingin kay Locke na may misteryosong ngiti. So, nag-assume ka na ba na pareho tayo ng katayuan? Natigilan si Locke. Anong ibig mong sabihin, Master Summers? Lumuhad ka. Anong sabi mo? Gusto kong lumuhad ka bago magsalita. Lahat ng nasa kabina kawayan ay biglang huminto. Nauna nang naramdaman ni Locke na may mali sa isipan ni Kirin dahil madalas na off the charts at talagang kakaiba ang mga iniisip at ideya nito. Upang magamit ang impluwensya at kapangyarihan ng pamilya Summers, pinili ni Locke na huwag isipin ang saloobin ni Kirin. Gayunpaman, ngayon ay narito siya upang pag-usapan kung ano ang dapat nilang gawin upang harapin si Tyr para lamang hilingin ang kabaligtaran na lumuhad. Ito ay bilang katawa-tawa bilang ito ay maaaring makakuha. Kahit na ang 4 great clans na pinamumunuan ni Locke ay hindi maituturing na isang prominenteng presensya o tugma para sa pamilyang Summers, si Locke mismo ay nagtamasa ng labis na pagpipitagan sa hilagang pamayanan ng martial arts. Bago ipinagkanulo ni Locke ang pamilya Yoder, kilala siya bilang pangatlo sa pinakamakapangyarihang manlalaban sa hilaga at itinuring na master mismo. Para sa isang tao sa kanyang kalibre, siya ay karapat-dapat sa mga paggalang kahit na nakilala niya ang pinuno ng isang super prominenteng henyo ng hilaga. Si Kirin, na pangatlong henerasyong tagapagmana lamang ng pamilya Summers, ay katawa-tawa para sa kanya na gumawa ng ganoong mga kahilingan. Hindi lang kay Locke ang ikinagalit ni Kirin kundi pati na rin ang kanyang mga nasasakupan. Anong ibig mong sabihin, Master Summers? How dare you demand our chief to talk to you on his knees? Sa tingin mo ikaw ang pinuno ng pamilya Summers. Kahit si Draco Summers ay walang lakas ng loob na gawin iyon sa ating pinuno. We have come in peace to discuss, but you are not returning the favor. Sabay-sabay, sinimulan ng mga subordinate sa likod ni Locke ang pagkondena sa host. Kung hindi nagkusa si Locke na bumisita, hindi sila mag-iisip ng husto para kay Kirin. Ang lahat ng naruroon dito ay dating iginagalang ng mga mandirigma sa hilaga. Paano nila matitiis ang kawalang galang na ibinigay ng isang mas bata? Gayunpaman, hindi naman nagalit si Kirin sa pagsabog ng mga nasasakupan ni Locke. Sa halip, ngumiti siya at muling kinuha ang kanyang brush para ipinta. Hindi na nakayanan ni Locke ang matagal na pagbaliwala ni Kirin Square kanya. Sabihin mo sa akin kung payag kang magtrabaho sa amin, Master Summers. Kapag tumanggi ka, aalis ako sa lalong madaling panahon. Hindi ka karapat-dapat na magtrabaho sa akin. Nagpatuloy si Kirin, 3 hakbang pasulong, Luke Mills. Sasabihin ko sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Hindi nagatubili si Locke at mabilis na naglakad papunta kay Kirin. Ano ang pinaplano mo, Master Summers? Hindi sumagot si Kirin bagkus ay itinuro ang kanyang katatapos lang na painting at nakangiting nagtanong, ano sa tingin mo ang aking pagpipinta, Luke Mills? Ano ito? Laking gulat ni Luke Mills nang makita niya ang painting na ginawa ni Kirin. Ang kanyang ekspresyon ay napalitan ng isang nakakatakot na tanawin. Anong ginagawa mo, Kirin Summers? Sinabi ni Kirin, hindi lahat ay karapat-dapat na maging alipin ko, Luke Mills. Ito ay iyong karangalan. Hepe. Ang mga nasasakupan ni Locke na nakatayo sa likuran ay nakaramdam ng kakaiba kay Locke at lalapit na sana sa kanya kaya lang biglang tumalikod si Locke at nagmamadaling sinabing, huwag kang lalapit. Umalis ka. Ano? Nagkatinginan ang kanyang mga nasasakupan, hindi lubos na sigurado kung ano ang nangyayari. Sa sobrang takot nila, nakita nila ang hindi mabilang na mga pulang tuldok na biglang lumitaw sa kanilang mga katawan. Ito ay infrared na ilaw, na matatagpuan sa mga long-range na armas. Ano ito? Ang kanilang mga ekspresyon ay biglang nagbago ng may masamang pakiramdam na nagsimulang gumapang sa kanilang isipan. Kabanata 903. Kirin Summers ay kakaiba ang ugali. Sa ngayon, hindi bababa sa 50 pulang tuldok ang lumitaw sa kanilang mga katawan. Na nangangahulugan na hindi bababa sa 50 baril ang nakatutok sa kanila mula sa paligid ng kagubatan. Tumakbo. May sumigaw, at agad na nagkalat ang lahat ng nasasakupan ni Luke Mills sa lahat ng direksyon. Habang sila ay gumagalaw, ang tuloy-tuloy na putok ng baril ay biglang narinig na nagmumula sa paligid ng kagubatan ng kawayan. Lumipad ang mga bala mula sa lahat ng direksyon sa mismong mga nasasakupan ni Locke. Lahat sila ay malalakas na manlalaban, na ang ilan ay may kakayahang umiwas ng mga bala. Gayunpaman, ito ay limitado sa isang putok mula sa isang pistola. Kung tungkol sa pagsabog ng mga bala na tinulungan ng infrared scope, kahit si Locke ay hindi makalaya sa panganib. Bam! Bam!
Hindi tumigil ang mga putok ng baril at nagdulot ng buhay na nagwawakas na sumpa sa kagubatan ng kawayan. Hindi mabilang na mga bala ang nakatusok sa katawan ng mga nasasakupan ni Locke. Lahat sila ay pinagputok-putokan. Walang sino man, kasama ni Locke, ang inaasahan ang pagliko ng mga pangyayari o ang kalupitan ni Kirin. Higit sa lahat, pareho silang nalilito. Nauna nang nakabuo si Locke ng isang relasyon kay Kirin at talagang gusto ang apat na mahusay na angka na maging isang napaka-prominent na maginoo sa pamamagitan ng paggamit ng impluwensya ng pamilyang Summers. Gayunpaman, si Kirin ay biglang sumakay sa kanyang mga tauhan na ikinagulat nilang lahat. Habang nagpaputok ng mga bala, sinubukan ng mga nasasakupan ni Locke ang kanilang makakaya upang makaiwas. Gayunpaman, sa ilalim ng gayong mabilis na pag-atake, hindi sila makakatakas kahit gaano pa sila kalakas. 1 metro lang ang layo ng isa sa mga lalaki sa kinatatayuan niya at hindi man lang nakahanap ng takip bago siya binaril sa limot. Ito ay ang parehong kwento para sa iba. Wala silang panahon para mag-isip ng rutang pagtakas at plano bago pa man matagpuan ng mga bala ang kanilang mga sarili na naka-embed sa kanilang mga katawan. Sa totoo lang, mamamatay sila saan man nila sinubukang tumakbo habang ang mga putok ay nagpaputok mula sa lahat ng direksyon. Ang pagpapaputok ng mga putok ay tumagal lamang ng ilang segundo. Ang mga tinaguriang makapangyarihang mandirigma na ito ay hindi man lang nakasigaw bago bumagsak sa lupa. Umaagos ang dugo sa kanilang mga katawan habang ang hangin ay napuno ng matinding amoy ng dugo. Natigil ang pagpapaputok nang ang huli sa kanila ay hindi gumagalaw sa lupa. Kirin Summers, ikaw. Nang makita ang pagkamatay ng kanyang mga tapat na sakop sa pamamagitan ng malupit na mga kamay ni Kirin, nagalit si Luke Mills. Nagumbok ang mga ugat sa kanyang noo nang magsimulang magingay ang golden ring knife na nakasabit sa kanyang likod. Gustong patayin ni Locke si Kirin. Nakapatong pa ang isang kamay niya sa hilt ng blade. Gayunpaman, hindi nag-alala si Kirin. Kinuha niya ang kanyang brush at nagsimulang magpinta sa canvas. Walang sino man ang umasa na ang kanyang pagpipinta ay may ganoong kalidad. Ang ipininta lang niya ay eksaktong eksena ngayon sa kagubatan ng kawayan. Umupo si Kirin sa harap ng table niya, nagpinta na may Black Reaper at White Reaper na nakatayo sa tabi niya. Nasa harap niya mismo si Locke na nakaluhod at maraming katawan sa likod. Pinalak niyang patayin ang mga nasasakupan ni Locke sa pag-alis. Kaya naman laking gulat ni Locke nang makita ang painting at inutusan ng kanyang mga nasasakupan na tumakas. Gayunpaman, sa lahat ng mga sniper na tinambangan sila, ang kanilang nakamamatay na kapalaran ay selyado. Bakit mo ginawa ito, Kirin Summers? Sa galit, sa wakas ay hinubad ni Locke ang golden ring knife na nakasabit sa kanyang likod. Sa sandaling inilabas niya ang kanyang sandata, hindi mabilang na mga pulang tuldok ang agad na lumitaw sa kanyang katawan. Huling naglaho ang mga tuldok nang mag-sign si Kirin gamit ang kanyang kamay. Si Black Reaper at White Reaper ay nakatayo mismo sa harap ni Locke habang ang mga pulang tuldok ay naglaho, na humaharang sa kanya sa paglipat ng higit pa. Kung gusto mo akong patayin, Luke Mills, mayroon akong 100% pagkakataon na patayin ka habang wala kang pagkakataon, wala, na kunin ang buhay ko. Lumakas ang boses ni Kirin, na puno ng malalim na awtoridad. Sa totoo lang, may kakayahan siyang gawin iyon. Gaya ng sabi ko, hindi lahat ay karapat-dapat na maging alipin ko. Masyadong mayabang at hindi karapat-dapat ang mga nasasakupan mo. Kaya pinatay ko silang lahat. Gayunpaman, halos hindi mo ito nakita sa aking mga mata. Kaya, binibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Lumuhad ka agad at sumumpa na paglilingkuran ako hanggang kamatayan. Nagdilim ang ekspresyon ng mukha ni Locke habang sinabing, "You are outrageous, Kirin Summers." Hindi naman sa wala na ako sa isip ko, pero masyado mong itinaas ang sarili mo sa pedestal. Huling ibinaba ni Kirin ang kanyang brush at sinabing, "Tingnan mo ang rango ng Northern Martial Arts." Si Sean Yarn, isang tapat na mayordomo sa matandang matriarch ng aking pamilya, ay nangunguna sa rango. Samantala, ang Excalibur Willow ng pamilyang Willow ng East Province ay nasa pangalawa. "Pangatlo ka na, Luke Mills." Habang nagsasalita siya, umiling si Kirin. "Ang rango ay isa lamang palabas, Luke Mills. Ang mga tunay na master ay nagtatago lahat sa dilim." Gayunpaman, parehong sina Sean Yarn at Excalibur Willow ay talagang karapat-dapat sa kanilang mga rango para sa kanilang mga kakayahan, at nakikita ko sila bilang mga master. Para sa iyong third place rankang, Luke Mills. Hinitian siya ni Kirin ng masama. Hindi niya sinangayunan iyon. Si Luke ay maaaring maging ikatlo.
Pagkatapos ng lahat, bilang miyembro ng pamilyang Summers, alam niya kung gaano karaming malalakas na karakter ang nagtatago sa likod ng mga anino sa Hilaga. Parehong Black Reaper at White Reaper ay walang kakayahang pabagsakin si Locke. Ang kanyang pagraranggo bilang pangatlong pinakamakapangyarihang manlalaban ay walang iba kundi isang palabas. Kinagat ni Locke ang kanyang mga ngipin. Kailanman ay hindi siya nirerespeto ng ganito. Pagpapatuloy ni Kirin, "Stop acting high and mighty in front of me, Luke Mills. Alamin na nakikita ko ang mga martial artist na tulad mo bilang ang pinakamababang tao sa lahat. Anong year na tayo ngayon? Mag-aaway ng kamao. Mas maganda ba ang baril?" Itinaas ni Kirin ang kanyang kamay, at agad na lumitaw ang hindi mabilang na pulang tuldok sa katawan ni Locke. "Siyempre, alam kong hindi ka kumbinsido. Pero nagsasabi ako ng totoo. Bakit hindi kita bigyan ng pagkakataon?" Habang nagsasalita siya, tumingin si Kirin kay Black Reaper at White Reaper. "Lalabanan mo ang Black Reaper at White Reaper, Luke Mills. Kung matalo ka, lumuhad ka at maging alipin ko. Kung manalo ka, tatanggapin ko lahat ng terms mo. How does that sound?" Kabanata 904. Luke Mills vs Black Reaper at White Reaper. Bago pa makasagot si Luke Mills, itinaas na ni Black Reaper at White Reaper ang kanilang mga blades at sinisingil si Locke. Nagdilim ang ekspresyon ni Locke nang mabilis siyang umatras. Pinatatag niya ang kanyang hininga at nagsimulang makipaglaban sa Black Reaper at White Reaper. Ang duo ay napakabilis at naglabas ng mga pag-atake sa pinaka-nakalilitong paraan na parang mga espiritong lumulutang sa paligid ni Locke. Bawat saksak ng kanilang talam ay nakakaramdam ng matinding panganib si Locke. Itinuon niya ang kanyang atensyon dahil ang bahagyang pagbagsak sa konsentrasyon ay nangangahulugan ng tiyak na kamatayan. Sa isang kisap lang ng mata, mahigit ilang dosenang suntok na ang napalitan nila. Ang Black Reaper at White Reaper ay dating nangingibabaw na manlalaban sa hilagang pamayanan ng martial arts. Makapangyarihan na sila sa kanilang sariling karapatan, ngunit ito ay isang puwersa na dapat isaalang-alang kapag sila ay nagtutulungan. Para naman kay Locke, karapat-dapat siyang kilalanin bilang pangatlo pinakamalakas na tao sa hilagang pamayanan ng martial arts. Kahit na marami ang maaaring talunin siya sa likod ng mga eksena, tiyak na hindi siya mahina, nakilala ang kanyang pangalan sa publiko. Lumalaban sa kanilang sarili, ang Black Reaper at White Reaper ay tiyak na walang laban kay Locke. Gayunpaman, sa pagtutulungan, natagpuan ni Locke ang kanyang sarili sa isang disadvantaged na posisyon. Nakarinig siya ng sipol, at agad na tumama sa kanyang dibdib ang kutsilyo sa kamay ni White Reaper. Pinunit nito ang damit niya. Kahit na hindi siya sugatan, laking gulat niya. Bago pa siya makabawi, lumipat si White Reaper sa likuran niya at muli siyang pinaulanan ng hatek. Golden Ring. Isang malalim na ungol ang pinakawalan ni Locke at agad na hinugot ang kanyang Golden Ring knife. Tinabayan pa ng hagong tunog, parang may gintong liwanag na dumaan sa kanyang katawan. Clang! Pinipigilan ni Locke ang mga pagsulong ni Black Reaper. Kasabay nito, tumalon siya patungo sa White Reaper. Nagmamadali siyang umatras. Halos dumagan ang dulo ng kutsilyo ni Locke sa baba ni White Reaper. Mga millimeters lamang at ang suntok ay nahahati sa kanyang baba sa kalahati. Arg! Sa galit, inihagis niya ang kanyang puting buhok sa paligid, tumili, at binigyan ng 3 laslas si Locke. Clang! 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 Nagsagupaan ang mga sandata ng bakal at lumikha ng hindi mabilang na mga spark, parehong ang kanilang mga talim ay pinanday ng espesyal na bakal. Hindi lamang ito matalas, ngunit ito rin ay matigas din. Sa pagitan ng patuloy na pag-aaway, walang namumukod, tanging nanalo. Habang hawak ang Golden Ring knife, tumaas ng husto ang husay ni Locke sa pakikipaglaban. Pinaligtad niya ang scorecard at nasa parehong par sa Black Reaper at White Reaper saglit. Sa ibabaw ng mesa, muling kinuha ni Kirin ang brush. Pinalitan niya ang kanyang canvas at nagsimulang magpinta. Masyado kang naging komportable, hindi ba, Black Reaper at White Reaper? Napakahalaga ng oras ko. Sa sinabi ni Kirin, halatang hindi siya masaya sa performance nila. Medyo masama ang loob niya na hindi man lang nila nagawang pabagsakin si Locke pagkatapos ng mahabang panahon na labanan. Nang marinig si Kirin, parehong natigilan ang Black Reaper at White Reaper. Kaagad, nagpakawala sila ng malahayop na dagandong. Kinuha ni Black Reaper ang inisyatibo at mabilis na hinampas si Locke gamit ang kanyang talam. Malakas at mabilis ang bawat suntok niya. Pinipigilan ni Locke ang mga suntok nang dumating sila. Sa sandaling iyon, bigla siyang nakakita ng kahinaan sa mga galaw ni Black Reaper na mabilis niyang pinagsamantalahan.
Sa wakas, nakakuha siya ng pagkakataon at nagpadala ng isang malakas na suntok sa nagliliyab na paggalaw ni Black Reaper. Clang! Ang talim sa mga kamay ni Black Reaper ay pinaalis ni Locke. Gayunpaman, hindi siya huminto at isinara ang puwang sa pangunguna ng Golden Ring Knife. Gayunpaman, hindi nag-alala ang Black Reaper nang makita ang panganib na papasok. Sa halip, sumili ang nakakatakot na ngiti sa kanyang mukha. May mali. May naramdaman si Locke na mali sa sitwasyon, ngunit huli na ang lahat. Splat! Tinusok ng Golden Ring Knife ang dibdib ni Black Reaper. Hindi ito isang malalim na pagpasok dahil tila inaasahan ni Black Reaper ang suntok at hinigpitin niya ang kanyang mga kalamnan bago pa man, nalubos na hinihigop ang epekto. Sabay abot ng kanyang mga kamay at hinawakan ang talam ng Golden Ring Knife. Si Locke ay likas na gustong bunutin ito ngunit napagtanto na ang kanyang kalaban ay napakalakas. Nagpumiglas siya ngunit hindi niya mailabas kaagad ang kanyang sandata. Whoosh! Isang tunog ang bumagsak, at kaagad, naramdaman ni Locke ang lamig sa kanyang leeg. Tumutulo ang dugo na may talam sa kanyang leeg. Ito ay talam ng White Reaper. Isang partnership na nabuo sa labanan, sinadyang ilantad ni Black Reaper ang kanyang Achilles sakong para atakehin ni Locke para lang makuha ni White Reaper ang pagkakataon at laslasan ang leeg ni Locke gamit ang kanyang talam. Sa oras na napagtanto niya ang nangyayari, huli na ang lahat. Natalo ka. Ang makamulto na boses ni White Reaper ay umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Locke. Kung hindi lang ito laban, pinutol ko na ang ulo mo. Kasabay nito, binitawan ni Black Reaper ang kanyang pagkakahawak sa kutsilyo ni Locke at tinitigan siya ng may ngiti sa labi. Hihihi, hindi ikaw ang match namin. Kinuha ni Locke ang kanyang sandata at binitawan iyon. Nahulog ang Golden Ring Knife at nasaksak ng malalim sa lupa. Lumuhod. Huling umalangaw-ngaw ang nakakatakot na boses ni Black Reaper. Hindi nagatubili si Locke sa pagkakataong ito ngunit agad na lumuhod sa harap ni Kirin. Si Kirin ay abala sa pagpipinta. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, at parehong Black Reaper at White Reaper ay mabilis na umatras sa likuran niya. Kita mo? Hindi ako nagsisinungaling, Luke Mills. Ang iyong pagraranggo bilang ikatlong pwesto ay walang kabuluhan. Hindi mo matatalo ang Black Reaper at White Reaper. At mayroon akong mas maraming manlalaban na tulad nila sa ilalim ng aking pakpak. Ikaw ay higit sa average. Si Locke ay hindi kailanman nagkaroon ng sinumang hindi gumalang sa kanyang paraan. Kung may nangahas na makipag-usap sa kanya sa ganitong paraan, marahil ay nabasag niya ang ulo ng tao gamit ang kanyang Golden Ring Knife. Gayunpaman, tuluyan na siyang nawala ng gana na gawin iyon. Sa bawat isa sa mga mandirigma ay isang ego, isang bagay na mataas at makapangyarihan upang suportahan ang kanilang egotistical na pananaw. Gayunpaman, kapag nawasak ito ng isa pang entity, mabilis silang magiging mga deflate balon at susuko sa realidad. Sa ngayon, si Locke ay tulad ng impas na lobo. Sa ngayon, natalo siya ng Black Reaper at White Reaper. Eksakto ang binanggit ni White Reaper, kung hindi lang ito laban, puputulan niya kaagad ang ulo nito. Kabanata 905. Patayin. Ibinaba ni Kirin Summers ang kanyang brush at tumingin sa nakaluhod na si Locke Mills bago sinabing, mayroon kang dalawang pagpipilian. Isa, maging alipin kita. O, mamatay ka. Dalawang simple ngunit direktang pagpipilian. Ang sino man, na walang malakas na pagmamataas ay tiyak na pipiliin ang unang pagpipilian. Si Locke naman, sa sandaling lumuhod siya, nawala lahat ng pride niya. Walang pag-aalinlangan, pinili niya ang una. Ako, si Luke Mills, ay handang maglingkod kay Master Summers hanggang sa katapusan ng panahon. Bago ito, ipinagmamalaki ni Locke ang kanyang husay sa pakikipaglaban. Ito ang nag-iisang dahilan kung bakit kaya niyang pamunuan ang iba pang mga pamilya at patayin ang pamilya Yoder. Pagkatapos nito, nakipag-ugnayan siya sa pamilya Summers at nakilala si Kirin. Akala niya ay kaparehas niya si Kirin sa bisa ng kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, sa wakas ay napagtanto niya na ang kanyang kapangyarihan ay walang halagang banggitin para sa ibang tao. Tulad ng sinabi ni Kirin, ang mga mandirigma ay ang pinakawalang kwentang entity sa mundo. Ang kapangyarihan, sa kabilang banda, ang pinakahinahangad. Umiti si Kirin at sinabing, huwag mong isipin na ang pagiging kasambahay ko ay gumuguhit ng maikling dulo ng patpat. Gaya ng sinabi ko, ito ay iyong karangalan. Habang nagsasalita siya, ibinalik niya ang kanyang ulo patungo sa Black Reaper at White Reaper at sinabing, ipakita mo sa kanya.
Si Black Reaper at White Reaper, na sobrang dominante at natalo si Locke ilang saglit lang ang nakalipas, ay biglang lumuhad sa tabi ni Kirin at nagsimulang tumahol na parang mga aso. Ano sa lupa? Puno ng pagdududa ang Locke. Wala siyang ideya kung ano ang ginawa ni Kirin para maging masunurin ang Black Reaper at White Reaper. Tumayo ka na. Ikinumpas ni Kirin ang kanyang mga kamay at agad na tumayo sina Black Reaper at White Reaper. Umaagos pa rin ang dugo sa dibdib ni Black Reaper, ngunit hindi siya hiniling ni Kirin na umalis. With that, hindi niya pinansin ang mga sugat niya na para bang wala lang ito sa una. Ikaw din. Napatingin si Kirin kay Locke. Dali-dali namang tumayo si Locke at pumunta sa gilid. The four great clans is nothing but history now. I will destroy everything related to it. Tungkol naman sa arrest warrant mo, haharapin na. Simula bukas, pwede ka nang lumabas sa syudad nang walang anumang isyo. Bumilis ang tibok ng puso ni Locke. Hindi talaga siya naniniwala sa kakayahan ni Kirin na bawiin ang kanyang A-class arrest warrant. Kung ito ay magagawa, kung gayon maaari lamang itong sabihin na mayroong higit pa sa pamilya Summers kaysa sa nakikita ng mata. Si Kirin ay hindi nanirahan sa pagkamangha ni Locke at nagpatuloy sa pagpipinta sa canvas. Habang nagpipinta siya, nagsimula siyang bumulong sa sarili. Ang kanyang mukha ay puno ng kalupitan at kahalayan, tulad ng isang aliw na nagkataong lubhang kaakit-akit. Ngayon ay oras na para makipaglaro ako sa hindi mabuting kapatid kong iyon. Sak! Biglang kinuha ni Kirin ang kanyang cellphone sa bulsa at sunod-sunod na pinindot ang mga numero. Tinawag ang tawag at isang mahina at garalgal na boses ang nagsalita, handa na ang lahat, young master. Hinihintay namin ang iyong mga order. Patayin. Naiintindihan. Pagkatapos ng maikling pagpapalitan ng dalawang salita lamang, malinaw na narinig ni Locke ang dalawang putok na nagpaputok sa kabilang dulo ng telepono. Sa tunog nito, alam niyang sniper ito. Isang minuto ang nakalipas, sa sinaunang pader ng Garza City, nakasabit sina Hanley Foster at Denton Hansen sa ibabaw ng mga sinaunang pader. Isang matandang parusa sa mga aklat ng Six Doors, medyo ilang taon na ang nakalipas mula noong inilabas nila ang partikular na pagsubok na ito. Sa sandaling sina Hanley at Denton ay isinabot sa mga dingding, naging sentro ito ng atensyon ng lungsod. Ang lahat, kabilang ang mga miyembro ng mga kilalang pamilya at mga tauhan ng media, ay nagtipon-tipon. Dalawa sa mga pinuno ng four great clans ng East Province ang sinuspinde sa mga dingding ng Six Doors. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang tanawin na pagmasdan para sa masa. Dagdag pa, alam na ngayon ng lahat sa Hilaga na sina Hanley at Denton ay mga tagapaglingkod ng Summers family. Ito ay ang Six Doors na lantarang pumukaw sa pamilyang Summers. Isang napaka-prominenteng pamilya sa Hilaga, ang pamilyang Summers ay nagkaroon ng maraming impluensya at kapangyarihan na maihahambing sa Six Doors. Natuon ang atensyon ng lahat dito dahil gusto nilang makita kung paano magtatapos ang drama. Sa isang veranda sa likod ng mga sinaunang pader, nasa loob si Tyr at umiinom ng tsaa. Sa tabi niya ay nakatayo si Chasing Wind. Sa labas mismo, nagbabantay ang ilan sa mga elite ng Six Doors. Dumating si Zillian na naglalakad sa veranda at sinabing, may mga puwersa kaming tinambangan sa paligid namin. Handa na ang lahat, Gate Master. Magaling. Tumango si Tyr. Ibinaba niya ang kanyang mug at sinabing, idilat mo ang iyong mga mata. Buksan agad ang apoy kung may makita kang sino man mula sa pamilyang Summers o Locke Mills dito. Oo, Ginoo. Simple lang ang katwiran ni Tyr. Paulit-ulit na sinasabi ni Hanley na nasa ilalim na siya ngayon ng pamilya Summers at iginiit na hinding-hindi siya patatawarin ni Locke at ng pamilya Summers. Nagpasya siyang ibitin ang mga ito sa mga sinaunang pader upang makita kung talagang darating ang pamilya Summers at ililigtas sila. Kung talagang nagpadala sila ng mga reinforcement, agad na papatayin ni Tyr ang lahat. Ito ay isang taktika na ginamit sa pag-akit sa mga kaaway sa isang bitag. Gayunpaman, hindi naniniwala si Tyr na talagang ililigtas ng pamilya Summers at Locke Mills sina Hanley at Denton. Buti na lang kung hindi sila nagpakita. Hindi ba't napakalakas ng pamilyang Summers? Paano nila matatawag ang sarili nila bilang numero unong presensya sa Hilaga kung hindi man lang nila maprotektahan ang sarili nila? Ano man ang kahihinatnan, itatapon sila nito kahit na hindi talaga sila makakasakit. Sa pagbanggit sa pamilyang Summers, hindi napigilan ni Tyr ang pagkayam ng mahigpit. Paulit-ulit na nagre-replay sa kanyang isipan ang nangyari 10 taon na ang nakararaan na parang pelikulang pinalabas sa mga sinehan. Kirin Summers, Moldite na matandang babae, at Lyra Jade.
Isaalang-alang ito ng tunay na regalo mula sa iyo. Isang malabong ngiti ang sumilay sa mukha ni Tyr. Kaagad pagkatapos, ang kanyang ngiti ay biglang nagyelo. Bang! Bang! Naririnig ni Tyr ang mga tunog ng dalawang putok ng baril. Anong nangyayari? Agad na tumayo si Tyr. Isang ekspresyon ng pagkabalisa ang lumitaw sa mga mukha ni Zillian at Jason Wind. Sa sandaling ito, isang sarhento ng Six Doors ang dumating na tumatakbo mula sa mga sinaunang pader. Nako, Gate Master. Anong nangyari? Umunat ang noo ni Tyr. Alam na niya ang nangyari. Nabaril sina Hanley Foster at Denton Hansen. Ano sa lupa? Nagulat si Jason Wind at Zillian. Si Tyr naman, bigla na lang siyang napabuga ng matalim na hangin. Kabanata 906. Pinapanatili ko si Luke Mills. Nag-isip sila ng hindi mabilang na mga paraan upang malutas ng pamilyang Summers ang sitwasyon, ngunit hindi nila inaasahan na magiging napakalupit nila sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga shooter upang patayin sina Denton Hansen at Hanley Foster na nasuspine sa mga dingding. Nasaan ang bumaril? Tanong ni Zillian. Sumagot ang sarhento, malapit sa mga sinaunang pader ay Pine River. Ang bumaril, gamit ang isang extra long-range na sniper, ay nagpaputok mula sa isang speedboat sa ilog. Walang paraan na maabutin natin siya. Ano ito? Inilapat ng mainitin ang ulo na si Zillian ang kanyang mga kamao sa isa sa mga haligi ng veranda. Hanapin sila. Kabalbalan. Ang lakas ng loob nilang patayin ang mga bilanggo ng Six Doors ng lantaran. Ito ay walang galang. Si Tyr at ang kanyang mga tauhan ay inilagay sa isang mahirap na lugar. Sa una, gusto nilang samantalahin ang sitwasyon sa pamamagitan ng paglalagay sa pamilya Summer sa malalim na kahihiyan. Hindi niya alam na sila ay ganap na hindi makatwiran sa kanilang mga aksyon at sa halip ay nagpadala ng mga shooter upang patayin sina Hanley at Denton. Ito naman, ay nagpaganda ng reputasyon ng Six Doors. Dagdag pa, sa pagdating ng sitwasyon, na nag-alab sa walang humpay na pag-uulat ng media, sumakit ang ulo ni Tyr sa paghihintay sa kanya. Hindi, nakatakas na sila. Kahit na alam natin kung sino ang may gawa nito, walang ebidensyang makakapagpatibay sa atin. Huminga ng malalim si Tyr at pinakalma ang sarili. Tapos tumawa siya. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang cellphone. Makikita sa kanyang telepono ang isang grupo ng mga dayuhang numero. Agad niyang sinagot ang tawag ng walang pag-aalinlangan. Kirin Summers, sinabi ni Tyr ang pangalan ng tumatawag ng hindi nag-iisip bago pa man makapagsalita ang lalaki. Maaaring may isang tao lamang nakikilos ng walang kaparerekan at random. Si Kirin Summers, ang kanyang stepbrother ng ibang ina. Noon pa man, alam na ni Tyr na ang kanyang kapatid ay isang tunay na psychopath. Hahaha. Kuya Tyr. Kuya Summers. Third brother Summers. Hahaha. Mula sa kabilang dulo ng telepono ay lumabas ang isang grupo ng mga walang katuturang salita. 10 taon na ang lumipas, ngunit iyon ang nakakagulat na boses na kilala ni Tyr. This was Kirin's special way of greeting Tyr. Palagi siyang naglalagay ng mabangis at nakakaaliw na kilos sa harap ni Tyr. Ganun ka pa rin kahit 10 taon na tayong hindi nagkikita, Kirin Summers. Medyo kalmado si Tyr. Hindi mo kailangang ilagay sa harap na ito. 10 years ago, nagkaganito ka dahil takot ka sa akin. Ngayon, dapat lalo kang natatakot sa presensya ko. Ganun ba? Tumigil bigla ang tawa ni Kirin. Para siyang naging ibang tao, nagsasalita sa malamig na boses na mararamdaman kahit sa telepono. It's been 10 years since we last met, Tyr Summers. Nabalitaan ko na naging maayos ka, bilang gate master ng Six Door at kung ano-ano pa. Hehe. Natawa si Tyr at sinabing, oh no, my achievements are way more than being a gate master suggests. Kirin, I thought you are heavily sick and dying, bakit hindi ko ito marinig sa phone? Parang talagang napakamasigla sa halip. Well, masaya ako dahil malapit na kitang makilala. Mabilis na iniba ni Kirin ang usapan. Which reminds me, Kuya, I really want your bone marrow, hindi mo ba maibigay sa akin? Ano sa tingin mo? Sagot ni Tyr. Well, natigilan si Kirin ng ilang segundo bago sumagot, hindi bale. Kukunin ko na sayo. Nako, hindi lang yan, kinukuha ko rin ang buhay mo, hehe. Tapat na ba ang kakayahan mo? Tumawa si Tyr. Ang pagbanggit sa bone marrow ay naalala ni Tyr ang sinabi sa kanya ni Professor Mark kanina. Kailangan ni Professor Mark ang bone marrow ni Tyr para sa karagdagang pananaliksik.
Gayunpaman, hinding-hindi papayag si Tyr na mangyari iyon at hindi rin siya papayag na kunin ang utak ni Blair. Marahil ay maaari nilang baguhin ang kanilang mga paraan at makitungo sa Draco at Kirin sa halip. Kung totoo ang sinabi ni Professor Mark, na minana ni Tyr ang kakaibang blood type niya, malaki ang posibilidad na sina Draco at Kirin ay nagtataglay din ng matino na uri ng dugo. Biglang naalala ni Tyr ang pabago-bagong ugali ni Kirin. Ito ay katulad ng isa sa isang psychopath. Dahil gusto ni Kirin ang bone marrow ni Tyr, bakit hindi na lang kunin ni Tyr ang bone marrow ni Kirin at ihatid kay Professor Mark para sa pagsasaliksik? Sa sobrang lupit ni Kirin, natural na gusto ni Tyr na suklian ang pabor. My good brother, bakit ang tahimik mo bigla? Natatakot ka ba sa akin? Nang marinig ang matagal na pananahimik ni Tyr, muling nagsalita si Kirin, "Oh, nagustuhan mo ba ang munting regalo na binigay ko sa iyo kanina? O at, si Luke Mills ay alipin ko na. Ano mang gawin mo sa kanya ay nasa ilalim ko na ngayon." Ako ang pumalit kay Luke Mills. Pumalaklak si Tyr. Bakit mo naman nasabi? Lahat dahil ako si Kirin Summers, ang nag-iisang tagapagmana ng pamilya Summers. Ikaw ay isang vermin 10 taon na ang nakaraan, Tyr. Ngayon, ikaw ay wala. Biglang pinatay ni Kirin ang tawag. Narinig na lamang ni Tyr ang kanyang malas at nakakaaliw na boses na umaalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Hinawakan ni Tyr ang phone niya at nanatiling tahimik ng matagal. Hanggang sa narinig ang boses ni Zillian na nagmumula sa gilid niya. Ano ang dapat nating gawin, Gate Master? Hehe. Biglang tumawa si Tyr. Ang dalawa ay maaaring maglaro ng damit na ito, Kirin Summers. Kung kaya mo lang gawin ang kahihinatnan. Tumayo si Tyr at sinabing, well, this spells the end for the 4 great clans. Kunin ang katawan ni Hanley at Denton at bawiin ang lahat ng mga tauhan natin sa field. Sa parehong oras sa kagubatan ng kawayan, si Kirin, na mukhang isang prinsipe mula sa isang fairy tale na nakasuot ng tradisyonal na damit, ay umupo sa kanyang mesa at inihagis ang kanyang brush sa tuktok. Mas bumilis ang kanyang paghaplos at unti-unting naging mali siya ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos ay isang tili ng tawa ang lumabas sa kanyang bibig. Ibang-iba na ngayon si Kirin sa dati niyang pag-uugali bilang isang kaakit-akit na prinsipe o vulnerable na scholar. Sanay na ang Black Reaper at White Reaper sa pabago-bagong kilos ni Kirin at sa kalupitan na dala nito. Kabanata 907. Isang masamang balita. Pagamat unang pagkakataon ni Locke na masaksihan si Kirin na ganito ang ugali, pakiramdam niya ay hindi na niya maintindihan ang young master na ito ng pamilya Summers. Sa katunayan, nakaramdam si Locke ng lamig sa kanyang gulugod. Sa huli, natapos ni Kirin ang kanyang pagguhit at tinitigan ito. Nagsimula na siyang tumawa ng kakaiba. Sa drawing ay isang pusa at isang daga. Ang pusa ay may matatalas na kuko at mukhang mabangis, habang ang daga ay mukhang takot at nanginginig sa sulok. Hihihi. Tyr. Kasi simula pa lang ng laro natin. Isang pasang humahabol sa daga, at ikaw ang daga. Samantalang ako ang pusa. Pagsapit ng takip silim, dumating si Tyr sa Emerald Garden. Sa nakalipas na ilang araw, lubusang nilinis ni Isaiah ang lugar at lumipat. Walang laman ang malawak na ari-arian. Nagbigay ito ng nakakatakot na pakiramdam sa dapit hapon. Bago ito, itinatag ng ama ni Isaiah ang estate na ito dahil sa kanyang libangan. Hindi niya kailanman binalak na lumipat. Gusto niyang bisitahin ang lugar na ito kasama ang pamilya paminsan-minsan at gumawa ng mga alaala. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang tahanan ng pamilya ni Isaiah ay halos na auction na. Dahil wala nang mapupuntahan si Isaiah, at medyo nakaramdam siya ng sentimental tungkol sa ari-arian, kaya lumipat siya. Okay ka lang ba dito mag-isa? Pagdating ni Tyr, nililinis ni Isaiah ang isang hanay ng mga kahoy na eskultura na ginawa ng kanyang yumaong ama. Yip, my family is always in my heart with me, sabi ni Isaiah habang nililinis niya ang mga eskulturang gawa sa kahoy. Tumingin si Tyr sa paligid. Nakaramdam siya ng nakakatakot na lamig sa kanyang gulugod. Pagkatapos ay umupo siya sa upuan sa tabi niya at nagsalin ng isang tasa ng tsaa para sa kanyang sarili. Ngayon lang namatay sina Denton at Henley. Ano? Tumibok ang puso ni Isaiah. Tumigil ang mga kamay niya sa hangin. Anong nangyari? Nag-hire si Kirin ng mga hitmen para patayin sila. Pinamaliit ko siya. Isa siyang kakaiba. Ang nakababatang kapatid mo sa iisang ama ngunit ibang ina. Kulat na tanong ni Isaiah. Oo. Napabuntong hininga si Tyr. Gayunpaman, ito talaga ang estilo niya sa paggawa ng mga bagay-bagay.
Dahil ang 3 sa 4 na dakilang angkan ay nawasak, ang huling natitira ay si Luke Mills. Kapag dumating ang panahon, papatayin ko si Luke at ipaghihiganti ang iyong pamilya. Tumango si Isaiah at nagpasalamat. Susunod, kailangan mong harapin ang pamilyang Summers. Hindi ako mapalagay tungkol dito. Hehe, tumawa si Tyr at tumayo. Huwag mo akong alalahanin, alam kong gagawin niyon, o tama, maliban sa pagbisita sa iyo para ibalita sa iyo ang pagkamatay ni Henley at Denton, may iba pa akong sasabihin sa iyo. Ano ito? Tanong ni Isaiah. Sumagot si Tyr, isinara na ng mga awtoridad ang 4 na dakilang angkan. Ang ilang mga asset ay itinuturing na mga ari-arian ng pamilya Yonder. Kakalkulahin namin ang halaga at ibabalik kung ano ang nararapat na pag-aari ng pamilya Yonder sa kung saan sila nabibilang. Bawat sentimo ay ibabalik. Pero bago iyon, kailangan kong bilasan mo ng kaunti at muling itayo ang negosyo ng iyong pamilya. Mag-hire ng mga taong kailangan mong kunin, kumuha ng mga bodyguard na kailangan mo, at humingi ng tulong sa kung sino ang kailangan mo. Ang magmana at mapangasiwaan ng napakalaking kayamanan ng pamilya ay magiging mahirap para sa iyo ng mag-isa. Ngunit, naniniwala ako sa iyo, aking kapatid. Siguradong mapapamahalaan mo ang lahat ng perpekto. Rest assured, I am fine. Tumango si Isaiah. Tinutulungan din ako ni Sofia. Pagkaraan ng ilang panahon, muling lilito ang Yonder Group sa Eastern Province. Tutupad ako sa kalooban ng maraming ama at muling itatayo ang Yonder Group. Ma'am. Tumango si Tyr. Pagkatapos ay nag-dinner ang dalawa. Pagkatapos ng hapunan ay bumalik si Isaiah sa Emerald Garden habang si Tyr ay bumalik sa kanyang estate. Nakahiga si Tyr sa kama at nakipag-video call kay Winifred. Pagkatapos noon ay naligo na siya at naghanda na para matulog. Gayunpaman, natagpuan ni Tyr ang kanyang sarili na hindi na makatulog muli. Si Kirin ay sumasagi sa kanyang isipan. Sa alaala ni Tyr, si Kirin ay isang 10 taong gulang na bata. Gayunpaman, kahit na siya ay 10, naipakita na niya ang kanyang malupit na panig. Naalala ni Tyr na may isang kasambahay sa pamilya Summers na nag-aalaga ng pusa. Gayunpaman, isang araw, nawala ang pusa. Hinanap niya ang pusa kung saan-saan. Sa huli, nakita niya si Kirin sa bakura na gumagamit ng syringe para mag-iniksyon ng tubig sa katawan ng pusa, isa-isa. Nang matagpuan sila ng katulong, kumakulong na ang tiyan ng pusa, at patay na ito. Nalungkot ang kasambahay ngunit hindi naglakas loob na ipahayag ito kay Kirin. Sa huli, nagtago siya at umiyak sa sulok. Gayunpaman, nahuli siya ni Kirin na umiiyak. Sa huli, ginamit ni Kirin ang syringe at tuloy-tuloy na sinaksak ang dalaga ng 7 hanggang 8 beses. Halatang nakalugay ang tornilyo sa ulo ni Kirin. Sa kanyang memorya, si Kirin ay 10 taong gulang lamang, ngunit siya ay ang masama. Lamaking masama ito at sa huli, napuno ng buo ang puso ni Tyr. Noon, si Kirin ay protektado ng matanda at ni Lyra. Madalas niyang ninakaw ang gamit ni Tyr at binubugbog. Hindi siya isang ordinaryong tao. Kapag lalaban si Tyr, magpapanggap si Kirin na nakakaawa at nagrereklamo. Sa huli, parurusahan at bugbugin si Tyr. Sa tuwing pinaparusahan siya, si Kirin ay lihim na tumatawa sa sulok. Buong gabi, tulala si Tyr habang nananaginip. Ang kanyang isip ay puno ng mga imahe ni Kirin. Hindi siya natakot sa kanya, ngunit kinasusuklaman niya ito. Iyon ay dahil sa araw na pinalaya si Tyr sa Summers, sinaksak siya ni Kirin ng kutsilyo. Hindi man malalim ang sugat ay nag-iwan pa rin ito ng peklat sa katawan ni Tyr. Hindi maintindihan ni Tyr kung bakit ganoon na lang ang galit sa kanya ng brat na ito. Kung tutuusin, kapatid pa rin niya sa iisang ama. O baka si Lyra ang nagturo sa kanya na maging ganoon. Hindi maaaring manatili si Tyr sa pamilyang Summers dahil ang pag-iral niya ay nangangahulugan na pipigilan nito ang anak ni Lyra na maupo sa upuan ng pinuno ng pamilyang Summers. Ang malaahas na si Lyra, ang malupit na si Kirin. Sa pagkakataong ito, sisiguraduhin ni Tyr na babayaran nila ang presyo. 10 years ago, grabe ang trato nila sa akin, Tyr Summers. Kaya hindi nila ako masisisi sa ginawa ko ngayon. Kinaumagahan, pagdating ni Tyr sa headquarters ng Six Doors, agad na pumasok si Jason Wind sa kanyang opisina. Gate Master, may masamang balita ako. Ano ito? Tumingin si Tyr kay Jason Wind, nalilito. Kabanata 908. Kalupitan mula sa kahirapan.
Sumagot si Chae Seung-wind, 10 minuto ang nakalipas ay may balita mula sa mga autoridad, binawi nila ang A-class arrest warrant ni Luke Mill at pinatawad siya sa kanyang mga naunang kaso. Si Luke ay napatawad na. Ano? Kumunot ang noo ni Tyr. Bago pa niya matanong ang dahilan, tumunog ang phone niya. Ang teleponong nagring ay hindi niya personal na telepono kundi ang telepono sa kanyang opisina. Dahil ito ay ang kanyang telepono sa opisina, ito ay tiyak na isang bagay na opisyal. Isang masamang pakiramdam ang biglang napukaw kay Tyr. Agad niyang sinagot ang telepono. Sino nandyan? Ako ay isang Red Phoenix. Nako, nabigla si Tyr. Hindi niya inaasahan na si Red Phoenix ang tatawag sa kanya. Red Phoenix ano ba? Noon ay walang problema si Tyr sa North, kaya naghihintay ako sa headquarters habang tinutulungan si Lolo sa mga bagay na may kinalaman sa headquarters. Ngayon, ang sasabihin ko ay isang utos mula sa headquarters. Anong gusto mong sabihin? Sumagot si Red Phoenix, 2 bagay. Una, gusto ng punong tanggapan na bawiin mo ang warrant laban kay Luke Mill sa ilalim ng pangalan sa Southern Six Doors. Hehe, malamig na tawa ni Tyr. Bigyan mo ako ng dahilan para gawin iyon. Sumagot si Red Phoenix, hindi sapat na ebidensya. Kulang ang ebidensya. Biglang natarante si Tyr. Nabalisa na siya sa sandaling naghatid ng balita si Chae Seung-wind. Ngayon, hindi niya maiwasang magmura kay Red Phoenix. Biglang tumigil sa pagsasalita si Red Phoenix. Napagtanto ni Tyr na siya ay lumampas sa dagat at mabilis na nakontrol ang kanyang init ng ulo. Aniya, sorry, Red Phoenix. Medyo nabastos kasi ako kanina. Tiyak na alam mo na sinunod namin ang mga wastong tuntunin at pamamaraan. Hindi lang si Luke Mills, tungkol sa 4 great plans bago ito, gumawa lang kami ng hakbang pagkatapos naming makahanap ng ebidensya, habang ang ebidensyang iyon ay nagpapatunay na sila ay nagkasala. Hindi pinanagot ng Red Phoenix si Tyr at sinabing, Tyr, ang sitwasyon ay hindi kasing simple ng iniisip mo. Hinihiling lang namin sa iyo na bawiin ang warrant of arrest laban kay Luke Mills. Pilit na pinigilan ng Panginoon ang iba pang bagay. Ito ang pinakamagandang resulta na makukuha namin. Pumalik tayo ng isang hakbang. Natahimik si Tyr ng ilang segundo, tapos sabi niya, it's Summer's family's doing, isn't it? Tama ka. Sumagot si Red Phoenix, isang super elite na kilalang pamilya tulad ng pamilyang Summers ang may kapangyarihan at mga koneksyon sa ibabaw ng lupa at sa ilalim ng lupa. Mayroon din silang malawak na network. Dati ka mula sa pamilyang Summers. Dapat alam mo. Habang ang Six Doors ay gumagana para sa gobyerno, ang Panginoon ay pinipigilan ng iba ng maraming beses. Sa totoo lang, hindi mo masisisi ang sinuman para dito. Kapag pinangangasiwaan mo ang mga pribadong bagay, kailangan mo munang mag-isip. Talaga? Oo naman. Sinabi ni Red Phoenix, pinatay mo sina Denton at Henley at ibinitin sila sa mga dingding ng Graza City, at binaril sila hanggang sa mamatay ng isang tao. Alam mo na ang ginawa mo ay nagpinta ng masama sa amin. Kami sa punong tanggapan ay ginawa ang aming makakaya upang sugpuin ang impormasyon tungkol sa insidenteng ito. Sa opisyal na panig, anumang maliit na insidente ay pinalalaki ng iba. Huwag na nating pag-usapan kung paano mo inilantad ang isang malaking kahinaan. Kailangan mo ring maunawaan na maliban sa ang Panginoon ay naroon din ang matanda. Dapat mong malaman na sa pagitan ng matatanda at ng Panginoon, may mga hindi pagkakasundo. Sige, pwede ka nang tumigil. Ayaw ni Tyr na marinig ang pagpapatuloy niya dahil sa dami ng sinabi nito ay hindi niya naiintindihan. Si Tyr ay isang magaspang na tao. Sanay na siya sa pakikitungo niya sa mga bagay-bagay noong nasa Regal Palace siya, kaya hindi niya nagustuhan ang pang-iintriga ng mga autoridad. Biglang naisip ni Tyr na ang War Emperor ay nagkamali na gawin siyang hilagang Six Doors Gate Master. Iyon ay dahil hindi ito nagbigay sa kanya ng maraming benepisyo. Kung tutuusin, mas nahirapan siya. Naloko ako ng War Emperor. Hindi napigilan ni Tyr na mapabuntong hininga. Noon, kinumbinsi siya ng War Emperor na sumali sa Six Doors. Sinabi niya sa kanya na ito ay isang magandang paraan upang labanan ang Summers family. Gayunpaman, sa hitsura nito, hindi magagamit ni Tyr ang Six Doors para gawin iyon. Sa katunayan, ang tunay na dahilan ng War Emperor ay upang gawing muli ng Tyr ang hilagang Six Doors at kasabay nito ay tulungan ang punong tanggapan na makakuha ng pera upang malutas ang kanilang problema sa kahirapan. Tyr, matalino ka. Alam ko ang iniisip mo ngayon.
Sinabi ni Red Phoenix, sinabi sa akin ng Panginoon na sabihin sa iyo na kung buhay ka pa pagkatapos ng labanan sa pamilyang Summers, may utang siya sa iyo. Hehe, ayos lang. Hindi kailangan ni Tyr ng anumang pabor mula sa War Emperor. Ikinumpas niya ang kanyang mga kamay at sinabing, nadaya na ako para tumalon sa isang malaking hukay. Ano pa ba ang masasabi ko? Sabihin mo lang sa kanya na ang dahilan ko sa pagpunta sa Hilaga ay hindi para maging isang gate master. Ang pangunahing layunin ko ay dahil sa pamilyang Summers. Pagkatapos ko silang harapin, tiyak na aalis ako sa lugar na ito, kaya mangyaring maghanap ng bagong gate master bago pa maging huli ang lahat. Sige. Matipid na sagot ni Red Phoenix dahil halos maubos na ang halaga ni Tyr. Wala na silang pakialam sa kanya. Tanong ni Tyr, so, ano ang pangalawang bagay na gusto mong sabihin sa akin? Sumagot si Red Phoenix, pupunta sa iyo ang Green Dragon, ang dahilan ay... Ano? Hindi na hinintay ni Tyr na matapos ang Red Phoenix. Agad niyang ibinaba ang tawag. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, patuloy na minamasahe ni Tyr ang kanyang mga temples. Nagawa niyang kumalma pagkaraan ng ilang sandali. Gate Master. Nandito na si Green Dragon. Sa sandaling ito, itinulak ang pinto ng opisina, at pumasok ang isang miyembro ng Six Doors at ibinalita ang pagdating ng Green Dragon. Ano? Agad namang tumayo si Tyr at naglakad palabas ng Six Doors na sinundan ng Chasing Wind. Habang pababa ng hagdan, nakita niya si Green Dragon na may sigarilyo sa bibig at nakangiti sa kanya. Pumunta ka. Hindi ko siya kilala. Sa sandaling ito, tumingin si Tyr kay Green Dragon na para siyang isang salot. Gusto niyang tumakas. Gayunpaman, naisip na ito ng Green Dragon, kaya naghanda siyang sumugod. Pagkatapos ay inipon niya ang kanyang lakas at kumari pa ng takbo patungo kay Tyr na parang bala. Tyr, na-offend ba kita? Hinawakan ni Green Dragon ang balikat ni Tyr at pabirong tanong. Hindi nakaimik si Tyr. 10,000 beses siyang sumisigaw ng ano, sa puso. Hulaan ni Tyr kung bakit nandito si Green Dragon. Ang mga taong punong tanggapan ng Six Doors, ang Lord War Emperor, Green Dragon, at ang iba pang miyembro ay malupit na sa kahirapan. Kabanata 909. Sabihin ito sa emperador ng digmaan. Kung hindi nila hahayaang masira ang hilagang Six Doors sa loob ng 2 taon at gamitin ang pamamaraang ito para kumita ng pera. Ang mga asset mula sa 4 great clans ay kapatid ko, kay Isaiah, kaya dapat ibalik ito sa Yonder family. Green Dragon, kung nandito ka para kunin ang ilang asset ng 4 great clans, dapat mong alisin ang pag-iisip na iyon. Ang mga ari-arian mula kay Hugh, Bobby, at iba pa sa ilang bilyon ay inalis sa kanila noon. Halatang masama ang loob ni Tyr, ngayon nandito na naman itong tao na ito. Walang matutuwa sa posisyon ni Tyr. Kahit na ang Green Dragon ay mukhang isang kalmado at nangingibabaw na tao, siya ay isang walang kasing lupit na tao. Gayunpaman, sa harap lamang ng mga taong tinuturing niyang kaibigan ay ipapakita niya ang kanyang walang awang harapan. Tyr, hindi mo ako masisisi dito. Sumusunod lang ako sa utos, bahagi ka ng Six Doors, kaya kailangan mong sundin ang mga patakaran at regulasyon. Inilagay ni Green Dragon ang kanyang mga kamay sa mga balikat ni Tyr na parang matandang ruffian. Gayunpaman, kami, Six Doors, ay hindi makikigulo sa mga bagay-bagay. Nakipag-ugnayan na kami sa mga opisyal tungkol sa mga ari-arian mula sa 4 great clans, may kabuuang halos $150 bilyong, $60 bilyong ay ang pamilya Yonder. Mga ari-arian, bawat sentimo nitong 60 bilyon ay ibibigay sa iyong kapatid na si Isaiah. Tungkol sa natitira sa $70 bilyong, ang mga ito ay kinita ng 4 na dakilang angkan sa 2 taon na ito, kaya't ang perang ito ay kukumpiskahin natin. Umalis ka. Hindi napigilan ni Tyr na sipain ang Green Dragon at pinagalitan, sigurado kayong mahusay sa mga kalkulasyon ng diretsyo na nagpapahintulot sa hilaga na bumaba sa isang gulo sa loob ng 2 taon upang makakuha ng ilang bilyong dolyar. Kaya sa ngayon, dapat ay napakayaman ng Six Doors, di ba? As for me, I've been so hard here, but in the end, you guys get everything. Kuya, hindi mo naman kailangan ng pera. Pinaikit ni Green Dragon ang kanyang mga mata at sinabing, isa pa, nag-apply na kami para sa pagtaas ng sweldo para sa iyo. Dahil nagawa mong sirain si Hugh at ang 4 na mahusay na angkan, bibigyan ka ng Panginoon ng $1,000,000 taunang sweldo. Ang iyong taunang $1,000,000 na sweldo. Kung matugunan ang mga kondisyon, gustong suntukin ni Tyr ang utak ni Green Dragon.
Marami na siyang nakilalang malupit na tao, ngunit hindi pa niya nakilala ang napakawalang awa at kapal ng mukha. Ngumiti si Green Dragon at sinabi, hindi na masama. Tingnan mo ako. Nagtrabaho ako sa Six Doors sa loob ng maraming taon, ngunit ang taon ng sweldo ko ay $600,000 lamang. Mas malakas ka kaysa sa akin, humanga ang Panginoon. Trabaho mahirap at gagantimpalaan ka ng maayos ng organisasyon. Natarante si Tyr. Pagkatapos ay sinabi ng Green Dragon, gayon din, naparito ako upang ipasa sa iyo ang isang mensahe mula sa Panginoon. Noong una, hinirang kanya bilang Gate Master sa Hilagang Six Doors para tulungan kang labanan ang magsasaka ng Summers. Gayunpaman, ang Panginoon at ang nakatatanda ay mayroon na ngayong tensyonal na relasyon, gayon din ang ibang mga tao mula sa opisyal na panig. Ang Panginoon ay may mga kaaway sa lahat ng dako, pati na rin ang insidente kay Andosk. Kaya sinabi sa akin ng Panginoon na sabihin sa iyo na kung gusto mong gawin ang isang bagay, panatilihin ang isang mababang profile. Malinaw na naunawaan ni Tyr ang nakapaloob na mensahe sa likod ng lahat ng sinabi ng Green Dragon. Umuso siya at sinabing, sa madaling sabi, ayaw mong gamitin ko ang kapangyarihan ng Six Doors kapag nakikipaglaban sa pamilya Summers. Nais ng Six Doors na manatiling neutral. Nagkibit balikat si Green Dragon, yes, something like that. Huminga ng malalim si Tyr at sinabing, kung gayon, bumalik ka at sabihin ito sa Panginoon. Ano? Sino siya? Nakaramdam ng galit si Tyr. Bigla niyang naisip na sa Six Doors, hindi lang Green Dragon ang walang awang ganito, ang Panginoon ay mas walang awa pa. Hindi pa niya nakilala ang isang tao bilang isang bandido ng lantaran. Makatiyak ka, hindi ko binalak na gamitin ang Six Doors para labanan ang pamilyang Summers. Hindi ko rin gustong mangabala, sabi ni Tyr. Sinabi ni Green Dragon, gayunpaman, binibigyan ka pa rin namin ng parehong mga kondisyon tulad ng sa Timog. Hanggat hindi ka lumalampas sa dagat, hindi ka pipigilan ng mga nakatataas. Ngunit, mangyaring isipin ang sitwasyon. Sana hindi na maulit ang mga away tulad ng nangyari kay Sachin. Iyon ang iyong limitasyon, at ito rin ay isang panuntunan. Kailangan mong sundin ang panuntunang ito, susundin din ng pamilyang Summers ang panuntunan. Gayunpaman, hindi ko ito maintindihan. Isa kayong pamilya, bakit kailangan ninyong mag-away ng ganito? Tumawa ng mapait si Tyr. Some things you can never understand unless you experience them yourself. Tama ka, hindi ko pa nararanasan ang ginawa mo, kaya hindi ako manghuhusga. Gayunpaman, naniniwala ako sa iyo. Siguradong mananalo ka. Hehe. Tumawa si Tyr. Kung takot na takot ang headquarters na guluhin ko, bakit hindi na lang ako tanggalin? Umiling ang Green Dragon at sinabing, hindi kami gumagawa ng mga bagay na lumalampas sa linya. Dagdag pa, naniniwala ka ba, kung matanggal ka ngayon, maaari kang maging isang kriminal sa anumang naibigay na sandali. Kung nangyari iyon, gaano ka man kalakas, hindi ka na makakaligtas sa hilaga. Naniniwala ako dyan. Tumango si Tyr at sinabing, medyo naiintindihan ko ang background ng pamamahala ng pamilya Summers. Kaya ang posisyon ng Gate Master na ito ng Northern Six Doors ay kapaki-pakinabang pa rin para sa akin. Nagunat si Tyr at sinabing, hindi na ako magsasabi ng marami. Gawin mo ang kailangan mong gawin. Gayunpaman, sa pagkakataong ito ang Six Doors at ang mga opisyal ay kumuha ng napakaraming pera. Ang aking kapatid, si Isaiah, ay nais na muling itayo ang Yonder Group, kaya ikaw, kailangang sabihin iyon sa mga autoridad. Sabi ni Green Dragon, makatitiyak ka, hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa panloloko namin ng isang tao. Tapos, yun ang sabi ni Tyr. Since you guys got so much money this time and since you have come such a long way, ayaw mo bang ibili tayo ng pagkain? Natural, masayang sagot ni Green Dragon. Gayunpaman, bago iyon, may iba pa akong ipapakita sa iyo. Ano yon? Tanong ni Tyr. Naglabas si Green Dragon ng pulang test tube at ipinasa kay Tyr. Nakikilala mo ba ito? Pulang gagamba. Ulalas ni Tyr habang nakatingin sa test tube. Nakita mo na ba ito dati? Nagulat si Green Dragon. Tumango si Tyr at sinabing, I saw it when I first came here. Nakilala ko pa ang isang dealer at ginamit ko ito para mahuli si Hugh. Nasaksihan ko rin itong sumabog sa katawan ng isang babae, at ang babae ay naging parang gutom na hayop. Sinabi ng Green Dragon, may mga alingaw-ngaw na ito ay nilikha ng Imperial Capital Royal Family at ibinente sa buong bansa. Ito ay sikat na sikat dito sa Hilaga. Kabanata 910. Lyra Jade.
Imperial Capital Royal Family. Nagulat si Tyr, paano nauugnay ang bagay na ito sa Royal Family, o kahit sa mga maharlika. Hindi ba ito pagmamalabas? Ito ay hindi isang pagmamalabas, ito ay katotohanan. Ipinaliwanag ng Green Dragon, sa Imperial Capital, mayroong isang maharlikang pamilya na galit na nagsasaliksik sa pulang gagamba na ito. Nakuha ito ng mga maharlika mula sa maharlikang pamilya gamit ang mga espesyal na pamamaraan. Gusto nilang saliksikin ito ngunit dahil kulang ang mga mapagkukunan, nabigo ang pananaliksik. Sa huli, ang mga nabigong produktong ito ay naibenta sa mataas na presyo sa merkado. Ano ba talaga ito? Tanong ni Tyr. Narinig ko na medyo naging sikat ito sa nakalipas na 2 taon. Gayunpaman, nang maglaon, pinagbawalan ito ng mga awtoridad. Umiling ang Green Dragon. Hindi ko alam ang buong detalye, ngunit halos nangangahulugan ito na ang gamot na ito ay isang berserk type na gamot. Maaari nitong mapataas ang mga kakayahan at lakas ng isang tao sa maikling panahon, hindi ito magandang bagay. Kaya, sa sandaling mapansin mo ang sino mang may kinalaman sa Red Spider, dapat mo silang arestuhin kaagad. Sa mga espesyal na pagkakataon, maaari mo silang maisigawan ng mabilis. Gayunpaman, bago mo gawin ito, tandaan na kumuha ng sapat na ebidensya. Sige. Pagkatapos pag-usapan ng tungkol sa trabaho, nag-book si Tyr ng isang restaurant at handa siyang ibili ng Green Dragon siya at ang iba pang miyembro ng pagkain dahil pumayag na ang Green Dragon noon pa man. Kaya naman, sa wave sa restaurant, nagpadala ng order si Tyr. Tinabi niya na ang hilagang 6 doors ay maghahapunan. Ang bisita mula sa malayo, ang Green Dragon, ang magbabayad. Maaaring dumalo ang sinumang interesado. Sa huli, mayroong higit sa libu-libong miyembro ng Northern Six Doors ang dumalo sa hapunan sa isang 5-star hotel noong gabing iyon. Mayroong higit sa 100 mesa na puno. Ang Green Dragon ay kailangang magbayad ng higit sa libu-libong dolyar para sa pagkain. Nang paalis na ang Green Dragon, nakita ni Tyr ang pagpatak ng kanyang mga luha sa sakit sa kanyang mga mata. Sa hilaga sa Ormer City, sa pamilya ng Summers. Ang pamilyang Summer ay talagang isa sa mga pinakakilalang pamilya sa Hilaga. Ang kanilang family manor ay nagmistulang isang sinaunang palasyo. Sa sandaling ito, sa bakuran ng manor ng pamilya Summers ay isang ginang na nasa edad 40, nakasuot ng eleganteng damit na nagdidilig ng mga halaman. Kahit na nasa edad 40 na siya, maganda pa rin ang figure niya at maganda. Hindi lang iyon, well-maintained ang kanyang balat na parang isang piraso ng white jade. Ang babaeng ito ay si Lyra Jade, ang stepmom ni Tyr at ang biological mother ni Kirin. Sa sandaling ito siya ay may maraming awtoridad sa pamilya Summers. Sa buong pamilya ng Summers, mayroong 3 paksayon. Ang unang pangkat ay ang nakatatanda sa pamilyang Summers, si Gladys Dawson, ang isa pa ay si Draco Summers, at ang panghuli ay ang ikatlong pangkat ay si Lyra Jade. Siya ay isang babae na may iba't ibang apelyido at nagawang makakuha ng ganito karaming taga-suporta at malaking awtoridad sa pamilya. Siya ay nasa parehong antas ng ulo ng pamilya Summers, ang nakatatanda. Ang babaeng ito ay napakatuso at calculative, kung hindi ay hindi niya makakamit ang ganito karaming mga taga-suporta at ganitong kalaking awtoridad. Kung anong klaseng tao si Lyra, walang nakakaalam. Sa likod ni Lyra ay isang matandang babae na nasa 60 taong gulang. Siya ang basang nurse ni Lyra at ang mga kasambahay sa kanyang tabi ay pawang tinuturing na mga taong malapit sa kanya. At the same time, ang matandang babae na ito ay bodyguard din ni Lyra sa loob ng mahigit 10 taon. Siya ay isang napakalakas na manlalaban. Sa abot ng mga alingaw-ngaw, ang matandang babae na ito ay nakipaglaban sa mayordomo ng matanda na kilala bilang pinakamakapangyarihang tao sa Hilaga na si Sean Yarn. Kahit na natalo siya kay Sean, ang pagkakaroon ng mga kwalifikasyon para lumaban sa kanya ay hindi isang bagay na magagawa ng sinumang manlalaban. Bata pa lang ay sinundan na ng bodyguard na ito si Lyra. Ipinakita nito na hindi ganoon kadali ang background ni Lyra. Hindi mabait ang matandang babae. Sa katunayan, naglabas siya ng masamang pakiramdam. Sa katotohanan, siya ay isang malupit at tusong masamang babae. Walang nakakaalam ng tunay niyang pangalan. Binigyan siya ng pangalang Roxanne Young. Tinatawag siyang Nanay Roxanne. Sa katotohanan, ang matandang babae na ito ay katulad ng ina sa drama, Amy Fair Princess. Nay Roxanne, hindi pa ako dinadalaw ni Kirin itong mga nakaraang araw. Hindi ko nga alam kung saan nagpunta ang brat na iyon at kung ano ang ginagawa niya. Nagre-rebel itong anak ko habang tumatanda.
Hinawakan ni Lyra ang flower vase sa kanyang mga kamay. Nakaramdam siya ng sama ng loob. Sa lahat ng mga taon na ito sa pamilya Summers, wala siyang anumang relasyon kay Draco. Simula ng pinakasalan niya ito, alam niyang ibinigay na ni Draco ng buo ang puso niya sa dati niyang asawa. Kaya pagkatapos ng maraming taon, hindi niya nagawang makapasok sa puso ni Draco. Nadama ni Lyra na walang laman at nag-iisa. Pagkatapos niyang ipanganak si Kirin, ibinuhos niya ang lahat ng lakas niya sa pagpapalaki kay Kirin. Noong bata pa si Kirin, madalas siyang nasa tabi ni Lyra. Gayunpaman, nang lumaki na si Kirin, nagkaroon na siya ng sariling social circle at mas kaunting oras ang kasama niya. Kaya, kapag hindi niya nakita si Kirin, mamimiss niya ito ng husto. Sabi ni Roxanne mula sa kanto, "Miss, lumaki na ang young master. Kailangan niya ng kanyang sariling espasyo at panlipunang bilog. Hindi pwedeng palagi siyang nasa tabi mo." Dagdag pa, kailangang mamana ng young master ang pamilyang Summer sa hinaharap, kaya kailangan niyang harapin ang ilang negosyo ng pamilya. Kapag tapos na siya, natural na bibisitahin kanya, "Madam. Haharapin ang negosyo ng pamilya." Tumawa si Lyra. Kailan pa ba nailagay ng brat na iyon ang kanyang puso sa negosyo ng pamilya? Palagi siyang naglilibot sa paggawa ng gulo. Nawawala siya. "Alright, Mother Roxanne, I heard that Tyr is here in the north since long ago." Naging Northern Six Doors Gate Master pa nga siya at parang big deal sa Eastern Province. Tama. Tumanggo si Roxanne at sinabing, "Nakakuha na ako ng mag-iimbestiga. Nandito na talaga ang batang iyon, Tyr." Nasira pa niya ang ilang pamilya. Masyado siyang maangas para sa pagiging miyembro lang ng Six Doors. Biglang naging agresibo si Roxanne habang sinasabi, "Madam, dahil nasa norte na si Tyr na iyon, bakit hindi natin kunin ang pagkakataong ito para mahuli ang brat na iyon at makuha ang bone marrow at pagkatapos ay patayin para maiwasan ang anumang gulo sa hinaharap?" Umiling si Lyra at sinabing, "Ang mga bagay ay hindi kasing dali ng iniisip mo. Hindi tayo maaaring kumilos ng basta-basta. Hindi ito magagawa dahil gusto lang natin. Kung hawakan natin siya, siguradong gagawa si Draco. Sa panahong iyon, tiyak na magdudulot ito ng kaguluhan sa kapayapaan at pagkakaisa ng pamilya."